Guys, mag-aalaw na dito ng tanghali. Tara, samahan niyo ako kumain tayong ramen. Pero hindi ito yung regular na ramen na malabnaw yung sabaw Dahil nga mainit, ayaw ko umigop ng mga mainit na soup. Tara, samahan niyo ako. As expected guys, uminit na talaga dito. Kaya after natin kumain, sa 7-Eleven na tayo bibili ng panghimagas mamaya. At eto nga, nakarating na tayo. Mukhang sinaswerte tayo dahil konti lang yung pila sa labas. Pangalan pala ng shop ay Phoenix no Namida or Phoenix Tears sa English. Pin-order na nga nila ako sa loob kahit wala pong bakante. Para siguro di na tayo tumingin sa iba. In-order ko nga pala ay Kara Python or Spicy Python dahil mahilig ako sa manghang. Kinuha ko na rin yung special version niya for the content. Ay, dapat pala ilalagay muna yung pera bago pumindot. At ito na nga, nakuha na natin yung stub natin. Saglit lang din pala ako naghintay sa labas. Ayun na nga, nakapasok na tayo. Typical ramen shop yung design at setup niya, no? May tubig, tissue, at mga condiments pang adjust sa lasa. Pero bago ang lahat, inom muna tayo ng tubig pang rehydrate dahil lang init sa labas. After ilang minutes, dumating na yung in-order natin. Grabe, nagulat ako sa dami ng volume. Ito nga pala yung sinasabi kong hindi malabnaw yung sabaw. Actually, parang curry na yung dating nito sa sobrang lapot niya. Tignan nyo naman yung chili powder, boy. Talagang hindi tinipid. Imekos-mekos na rin pala natin para balance yung anghang. Dito naman nakalagay yung noodles at mga toppings niya. Bali, omori siya or big servings ng noodles. At may kasamang chashu, itlog, gulay at seaweed. Anyway, dahil gutom na ako dito, hindi ko na natis at inumpisan ko na. Nag-taste test muna pala ako sa broth niya ng konti baka kasi biglang sobrang anghang pala niya. At ayun nga, pasok na pasok sa panlasa ko. By the way, ganito pala siya kainin. Bali, sasandok ka ng noodles tapos isasawsaw mo lang siya sa broth. Ito nga, sinigurado ko na lahat ng noodles ay nabudburan ng maigi para ramdam na ramdam natin yung unang kagat. Hindi ko masyadong nakuhanan ng maayos dahil medyo masikip yung counter, no? May mga katabi kasi ako dito at ayaw ko makaistorbo. Kaya sinigurado ko na di nila nakikita yung screen ng phone ko. Grabe boy, iba talaga yung lasa nito, sobrang sarap. Actually, second time ko na dito. Nung lumipat kasi kami 3 months ago, ito yung pinakaunang shop na napuntahan ko. Tumatak talaga tong ramen nila sa akin at ito ang pruwebo. Bumalik ako. Kung di lang ako nagpipigil ng kain, malamang every week nandito ako. Subukan na nga rin pala natin tong mga toppings mula sa gulay. Grabe, pati yung gulay, parang di na gulay sa sobrang sarap. Sinunod ko na rin tong chashu. Medyo kakaiba siya sa mga usual na chashu ng ramen, no? Para siyang pork chop natin sa Pinas. Pero ang sarap din, tas ang lambot. At oo nga pala guys, hindi ko na malayan na may mga laman-laman din pala siya sa loob. Hindi rin tinipid, siksik talaga. Parang curry na talaga eh. Kaya rin siguro yung finisher nito ay kanin. Mamaya makikita nyo yung finisher. Sunod muna natin tong itlog. Kung alam niyo lang kung gaano kasarap yung itlog dito, sobrang iba. Kahit kainin mo nga ng hilaw, hindi siya malansa eh. Pag nakapunta kayo dito, recommendation ko sa inyo yung tamago kake gohang at sugiyaki. Next subo natin, samahan naman natin ng may seaweed. Iba talaga yung seaweed eh, no? Halos kahit saan may partner, nagmamatch. Pero yung the best na pagkain talaga nito sa ramen, isidip mo yung seaweed sa sabaw ng ramen para magka-flavor at lumambot. Tsaka mo lagyan ng kanin sa loob. Pero iba lang kasi itong kinain ko eh. Python ramen ang tawag dito. Super creamy na broth. Tapos sa huli sineserve yung kanin. So malapit na pala natin maubos yung broth pero marami pang natitirang noodles. Medyo nagkamali ako ng ratio sa pagkain. Kailangan kasing magtira ng broth para dun sa finisher na kanin. Pero sanay tayo sa diskarte na yan syempre. Sa mang inasal nga isang chicken abot ng 5 extra rice, diba? Pero ito nilagay ko na lahat para isahan na lang at balanse. Ayaw ko naman kainin na puro noodles lang. Ito ganito, saktong-sakto, pwede pang finisher. Bale, dinala na pala yung kanin sa atin, no? Ang tawag nila dito ay dashi gohang. Bali, kanin siya na may sabaw. Oo, may sabaw na siya tapos lalagyan pa natin siya nitong thick broth natin. Malit lang siya, literal na finisher talaga. Grabe ang sarap. Ito yung lasa na di mo makakain kung saan-saan lang. Alam ko marami sa inyo nasasarapan sa Ichiran Ramen. Masarap naman talaga siya. Pero kung nasa Japan ka din naman, itry mo na yung mga kinakain talaga ng mga local dito. At yung mga di mo matitikman sa ibang bansa, tignan mo naman yung ginawa ko sa ramen, boy. Muntik ko na siyang maubos, oh. Nagpapapait pa naman sana ako ng konti dahil magsa-summer na dito. Mukhang dad bod na naman tayo pag nagubad ng damit na ito. Ito pala yung menu sa labas kung sakaling gusto nyong subukan. Medyo malayo sa station pero sulit na sulit naman pag natikman nyo. Anyway, punta na tayong 7-Eleven para bumili ng panghimagas. Medyo nagdadalawang isip na ako dito kung bubili pa ba o hindi dahil sobrang busog na nga. Pero for the content, sige, papakita ko sa inyo yung mga nabibiling panghimagas dito. Tara, pasok tayo. Feeling ko iniba nila yung pwesto ng mga benta nila dahil umiinit na. Pagpasok mo, ice cream agad na nakabang sa'yo. Bali, ito nga pala yung mga ice cream nila. Ang dami, di ba? Alam niyo ba na pag summer na, yung ibang kumpanya, iniba nila yung mga ice cream nila. Pag mainit kasi, mas okay yung mga parang sherbet or ice candy. Mas refreshing siya. Tawag nila dun sugkiri. Kaya yung ibang mga creamy na ice cream tuwing summer, medyo may pagka-sherbet na. Ito nga pala yung paborito ko, tong papi ko. Usually, coffee flavor kinukuha ko, pero mukhang may seasonal flavor sila na mangga, kaya ito na kinuha ko. Ito, buksan na natin. Bali, dalawa pala yung laman niya. Pero dahil busog
busog na ako, bigay ko yung sa mamaya sa anak ko. Siyempre dapat wala tayong sinasayang. Ayun, mango nga. Pero hindi siya gano'n katamis, sakto lang. Ang totoo niyan, halos ng mga sweets dito hindi masyadong matatamis. Nasanay na nga yata ako sa ganito eh. Pag kasi may nag-uwi ng mga sweets galing Pinas, ang bilis ko nang maumay. Ikaw nakatikim ka na din ba ng mga Japanese sweets?